Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isa sa mga pinakamainit at pinakakontrobersyal na balita ngayon dito sa mundo ng cryptocurrencies. Kung saan ay si US President Donald Trump ay muling nag-ingay dito sa crypto community matapos po niyang hilingin sa US House of Representatives na agad pong ipasa ang tinatawag na Genius Stablecoin Act. Anya, ito raw ang magtutulak sa Amerika para maging walang kapantay na pinuno sa mundo ng cryptocurrency or undisputed crypto leader. Pero ano nga ba itong Genius Act na ito? Bakit ba ito mahalaga sa buong mundo ng crypto? At ano naman ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ayan, yan po si US President Donald Trump. Yan, kung saan ay pinapabilis po niya ang pagpasa ng Genius Stablecoin Act. At ayan, isimulan po natin sa kung ano po ang Genius Act at bakit po ito tinawag na Incredible Bill. Ayan, ang Genius Act ay isang bagong panukalang batas na nakatuon po sa stablecoins. Ito ang uri ng crypto na nakapeg or nakatali po sa totoong halaga ng fiat money gaya po ng US dollar. Kung ito po ay maisa sa batas, maglalatag ito ng malinaw at patas na regulasyon para sa paggamit, pag-develop at saka pag-monitor ng mga stablecoin sa loob ng US. At ang layunin po nito ay gawing mas transparent, secure at saka predictable ang crypto ecosystem sa US. At ayon po kay Pangulong Trump, ito raw ang magiging susi para tuluyang ma-dominate ng Amerika ang global crypto market. Ayan, tinawag pa nga niya itong Incredible Bill sa kanyang post sa Truth Social. Ayon pa sa kanya, digital assets are the future and our nation is going to own it. Kaya yan ang tindi. Ngayon ay bakit po minamadali ito ni Pangulong Trump na maipasa sa US Congress? Ayan. Kung pagbabasihan natin ang kilos ni Pangulong Trump, halatang hindi na siya nagpapaligoy-ligoy. Tinawag niya mismo ang US House na ipasa agad ang Genius Act as soon as possible. Ang Senate ay pumabor sa panukalang ito kung saan ay 68 na senators ang bumoto ng yes. Tapos 30 na senators naman ang tutol. Pero para tuluyang maging batas, kailangan pa itong aprubahan ng House of Representatives. Ang mas nakakaintriga pa rito ay sinabi ni Pangulong Trump na huwag na raw dagdagan pa ang panukalang ito ng mga add-ons or bagong kondisyon. Gusto niya ay diretso at walang delay. Dapat raw maipasa at mapirmahan agad bago po matapos ang August 2025. Ngayon ay bakit po siya ganito kaagresibo? Simple lamang po ang dahilan dyan. Yan, ang election season na naman sa Amerika. At isa sa mga campaign promises ni Pangulong Trump ay gawin pong crypto leader ang kanilang bansa. Kaya't ginagawa niya ang lahat para maipakita na seryoso po siya sa digital finance at saka crypto governance. Ngayon ay ano naman po ang magiging epekto ng Genius Act sa global crypto market? Kung maipapasa po ang batas na ito ang magiging kauna-unahang malawakang legal framework para sa stablecoins sa isang malakas na ekonomiya tulad po ng US. Ibig sabihin, ang mga kumpanya po sa crypto space mula sa developers, exchanges, custodians at saka token issuers ay magkakaroon po ng malinaw na gabay kung paano po sila dapat gumalaw sa loob ng Amerika. Posibleng bumaha po ng investment at saka innovation sa US. Mas maraming project ang lilipat sa US dahil magiging mas predictable po at legal friendly ang klema dito. Si Bitcoin, baka mas tumatag pa lalo ang demand sa kanya.
si Ethereum naman, posibleng mas maraming dApp projects ang lilipat sa US network environment. At saka si USDT at USDC naman po ay mas lalaki pa ang adoption at saka suporta kung kasama sila sa bagong regulasyon. Ngayon ay ano naman po ang reaksyon ng mga crypto stakeholders dito sa mensahe ni Pangulong Trump. Habang ang iba ay masaya po sa paninindigan ni Pangulong Trump, hindi rin lahat ay sang-ayon sa kanyang estilo. Ayon po sa pro-crypto journalist na si Madam Eleanor Terret, maraming industry stakeholders ang agad tumawag sa mga members ng Congress matapos ang post ni Pangulong Trump. Gusto raw po nilang linawin kung paano maapektuhan ng pahayag ni Pangulong Trump ang pagpasa ng market structure bill. At bakit? Kasi bukod po sa Genius Act ay may isa pang mahalagang panukala, ang tinatawag na Crypto Market Structure Bill. Layunin po nitong malinaw na tukuyin kung sino ang dapat mag-regulate sa crypto sa pagitan po ng dalawang ahensya. Yan po ay ang SEC or Securities and Exchange Commission at ang CFTC or Commodity Futures Trading Commission. Kapag pinilit po ng House na pagsabayin ang Genius Act at ang Market Structure Bill, posibleng maantala pa ang pagpasa kung saan ay bagay na ayaw mangyari ni Pangulong Trump. Ngayon ay pag-usapan na po natin kung paano po ito makakaapekto sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Yan, para sa atin bilang mga aktibo sa crypto space, yan, bilang mga Pinoy na aktibo sa crypto space, mahalaga po sa atin ang mga batas na pinapasa sa malalaking bansa tulad po ng Amerika. At bakit? Dahil malaki ang epekto nito sa buong global crypto ecosystem. Kapag naging formal po ang Genius Act, tataas ang kumpiyansa ng buong mundo sa paggamit po ng stable coins. Maaring mas lumakas po ang adoption ng mga crypto na may matatag na value tulad ni USDC at saka USDT na ginagamit din natin sa pang-araw-araw nating trading. Bukod pa rito, posibleng maging standard po ang US-style regulation na maaring sundan ng iba pang bansa at kasama na po dyan ang Pilipinas. Kung susunod po ang ating gobyerno sa ganitong framework, magiging mas ligtas at mas regulated na rin ang ating local crypto environment. At syempre, kung mas lumawak po ang market confidence sa crypto, tataas ang liquidity. Mas magiging stable ang mga presyo at posibleng bumalik ang bull market na matagal na po nating hinihintay. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa totoo lang, hindi po ito basta-bastang balita lamang. Isa itong malaking hakbang para gawing mainstream ang crypto at kung maisa sa katuparan ito ng US, siguradong mararamdaman natin ang epekto rito sa Pilipinas. Pero kailangan po nating maging mapanuri. Oo, maganda po ang malinaw na regulasyon, pero kung masyado naman itong kontrolado ng iisang bansa o tao lamang, baka mawalan po ng decentralization ang crypto space. Tandaan po natin, ang pinakapuso ng crypto ay ang kalayaan, transparency at pagiging walang kontrol ng iisang central na entity. Pero sa kabilang banda, kung ang intensyon ay gawing mas ligtas, mas legal at mas friendly ang crypto sa mga bagong user at investor, hindi naman po ito masama. Ang mahalaga bilang mga Pinoy, handa po tayo sa mga pagbabagong ito at patuloy po tayong mag-aaral, mag-o-observe at maging responsable sa paggamit at pag-i-invest sa crypto. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.